Hi everyone! Kailangan mo bang kuhanin ng square root ng isang number pero wala kang scientific calculator? Pwede nating i-estimate yan gamit ang formula na ito. So mamaya i-verify natin gamit ang calculator kung gaano ka-close siya. Again, estimate lang ito ha. Karaniwan tama yung tenths place. Yung after the decimal point, karaniwan tama yon. Yung hundreds place, minsan tama, minsan sobra ng isa or kulang ng isa. Kasi nga estimate lang ito. So, pero sigurado tayo dyan, tama dyan yung tenths digit. Okay, so sagutan natin itong una, square root of 38 gamit itong formula. Ang pag-estimate niya, square root of n, ang n itong given, square root of 38, yun yung n. So kunin natin yung square root of a, yung a, ito yung perfect square na mababa sa 38. Pinakamalapit na mababa sa 38. Okay? So ibig sabihin, square root of 38, pinakamalapit sa kanya, square root of 36, which is 6. And then we have n minus a. I-subtract natin itong n sa malapit, 36. So 38 minus 36. And then we have 2 times square root of a. Okay, so try na natin ito, square root of 38. Magiging siyang square root of 36. Yung a natin, perfect square na mababa sa 38, that is 36. Plus, isubtract natin ito. 38 minus 36. So ito na yun. n minus a, 38 minus 36, we have 2. Over 2 times the square root of a. The square root of a, ito na yun. Square root of 36. Okay? Which is 6 na lang yun. Okay? So therefore, pag sinimplify natin, we have 6 plus, we can cancel this. 2 divided by 2, that is, cancel out na yun. We have 1 over 6. Okay, pag dinivide natin ito, 1/6, we have 6 point. Ang 1/6, kalahati ng, alam natin ang 1/3. Ang 1/3 0.333. So ang 1/6, hatiin natin yung 333, that is 0.16. Dire-diretso yan 16667, no? So 167 pag ni-round up natin 167. So approximately ang square root of 38 ay 6.167. O tingnan natin, actual. May dala akong calculator, i-calculator natin. Square root of 38 equal siya sa actual value 6.164. Kita nyo na? Up to 2 digits, 2 decimal places, tama. 167, 164. So 2 digits, tama, nagkamali sa pangatlong decimal places. So napakagandang estimate na to kapag wala kayong scientific calculator para makuha nyo ang square root ng number. So another example, square root of 10. Okay? Try natin square root of 10 gamit itong formula natin. So apply natin ang formula, square root of 10, that is equal to perfect square na mababa sa 10, square root of 9. Plus, subtract this, 10 minus 9, we have 1. Over 2, square root of 9. The square root of 9 is 3. So therefore, we have square root of 9 is 3 plus 1 and 2 times 3, again that is 1 over 6. So therefore, approximately, square root of 10 is 3 point, kagaya nung kanina, 167. Okay? 1 divided by 6, that is 1.666. Kaya ni-round off, 7 na. Actual value, square root of 10, the answer is 3.162. So kita nyo na, nagparehas ulit sa 3.16, nagkaiba sa pang third. So try natin. Last one, 103, then kayo naman na magsosolve ng number 4. So i-try natin, square root of 103. Gaano kalapit ito sa actual value, 103, ang eksaktong perfect square na mababa sa 103. Mababa dapat lagi square root of 100. Plus, subtract this, 103 minus 100, we have 3. And then 2, square root of 100, that is 10. So therefore, we have square root of 100, that is 10, plus 3 over 2 times 10, we have 20. Okay. Ito bawal i-calculate to kasi wala tayong calculator dito. So 10.3 over 20. Anong sagot sa 3 over 20? Ang 3 over 20, that is, pag ginawa nating 10,
Divide natin both, magiging itong 1.5 over 10. Pag nagdi-divide tayo sa 10, move the decimal, so magiging 10.15. Okay? Ito yung estimate, 10.15. Tingnan natin ang actual value, square root of 103. The answer is, actual value, 10.148. 8 pa ulit. So, kita na nyo kung gaano ka-close. 10.15, 0 yung kasunod niyan, ibig sabihin. 10.15, ito 10.1488. Pag ni-round up natin yung 148, sakto na rin siya sa 15. Kita nyo na kung gaano kalapit. Using this formula, i-comment nyo naman kung anong nakuha nyo sa square root of 66. Bye-bye!